Mapagpalang araw mga ka-nurse, so nandito tayo ngayon para pagtalakay ng paksang pangkalusugan at ito ay may kinalaman sa puberty. Ang puberty actually ito ay ang panahon kung kailan nagdadalaga o nagbibinata ang ating mga from childhood, no? So pagka dalaga nila, pagka binata, ito ay papunta na sa pag-adulthood. So maraming mga bagay na nangyayari during the time ng puberty at ito ay nangyayari sa stage ng adolescence. So mga puberty, meron tayong mga physical changes, meron tayong social changes, emotional changes. So maraming mga nangyayari sa katawan ng isang tao kapag siya ay dumadaan sa stage ng adolescent or sa kanyang puberty. So ngayon naman, gusto ko lang i-emphasize dito sa usaping ito kung ano yung mga paniniwala, yung myth at saka misconception, yung mga paniniwala at saka yung mga ibang mga bagay na iniiwasan nila dahil naniniwala sila sa mga sabi-sabi na wala naman talagang scientific at medical na basehan. Kaya kailangan natin itong i-highlight para makapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa mga kabataan dahil sila yung makakaranas nito. At ito ay para na rin sa mga magulang at sa mga adult na naggagabay sa kanilang mga anak or kanilang mga pamangkin. Ano nga ba ang mga myth at misconception during puberty? So unang-una, syempre, meron tayong dalawang taong involved dito. Yung isa, yung babae na nagdadalaga at yung isa na lalaki na nagbibinata. So yung ating mga boys will eventually become man and then yung ating mga girls will become a lady. So ito, pag-usapan natin. So mag-umpisa tayo sa ating mga kababaihan. Ang mga kababaihan during puberty, syempre nagkakaroon sila ng menstruation. So dito sa menstruation, ano nga ba ang mga myth at misconception na naririnig natin at gusto nilang gawin natin na wala naman talagang basihan scientifically or medically. So unang-una, sabi dito, bawal daw maligo ang babae kapag siya ay may regla. What? Bawal daw maligo dahil ang sabi-sabi, okay, according sa myth, meron daw mga babae na nabaliw habang sila ay nagre-regla at sila ay naligo. Okay? Kaya naman takot yung mga babae na lalo na yung mga nasa malalayong lugar, no? Tapos hindi sila ganon ka-educated. So, mas naniniwala sila doon sa sinasabi na to na huwag daw maligo. So, ang nangyayari habang sila ay nagre-regla, hindi sila naliligo. Actually po, ang paliligo ay mas kailangan natin gawin kapag meron pong regla. Okay? Kasi ang pagkakaroon ng regla, ito ay somehow may madumi, may mga tagos. So, yung hygiene po natin dito ay dapat nating pahalagahan. So, dapat po talagang maligo ang mga kababaihan kapag sila ay may regla. Para maprotektahan kayo sa anumang impeksyon na posibleng mangyari, dahil kapag hindi naliligo, posible na madumi, posible na hindi nalilinis ng maayos ang inyong pangangatawan, lalo na ang ari ng babae. Kaya naman, yan, posibleng magkaroon ng impeksyon or anuman ang mga bakterya na po pwedeng pumunta doon. Kaya, dapat maligo kahit na may regla. Pangalawa, sa pagre-regla pa rin tayo, sinasabi na huwag daw gumawa ng mga mabibigat na bagay like magbuhat or yung mga will exert more effort kapag sila ay may regla dahil daw kapag ginawa ito, mas lalakas daw yung regla ng babae. So kaya naman hindi sila pinaglalampaso, hindi sila pinagbubunot. Kaya naman dahil dito naa-alter or napipigilan ang mga dalaga, nagdadalaga nating mga babae na gumawa ng kanilang mga regular routine at hindi sila masyadong naggagagalaw kapag meron silang regla. Actually, hindi naman po yun maapektuhan kahit na magbuhat ka or meron kang mga effort na kailangan gawin as long as it is a usual activity na ginagawa mo.
Normally po na ang lumalabas na dugo sa mga kababaihan habang sila ay nagkakaroon ng buwan ng regla ay estimated na 1 hanggang 6 na kutsara. Okay, yung dugo na lumalabas. So, it doesn't matter kung ikaw ay nagbuhat, lalahas, or dadami yon, hindi po. Kaya naman po isang signal din ito na kapag sobrang lumakas ang pagregla, ipagbigay alam niyo po ito sa inyong o bigay sa inyong doktor para malaman po kung ano ang sanhi. So, mga dalaga, hindi kayo exempted, no? Okay, hayahay ang buhay kapag ka may regla. Hindi po. Pwede pa rin kayong gumawa ng mga usual activity po ninyo. Okay, punta tayo sa pangatlo, na bawal daw kumain ang mga nireregla ng salty at saka yung mga maaasim. Kaya naman sinasabi, bawal kumain ng santol, bawal kumain ng mangga, yan. So, hindi po yun totoo. Yun po ay misconception. Ang mga pagkain ito ay hindi po nakakapagpahinto o nakakapagpahina ng regla. Kaya gaya nga po ng sabi natin, may regular flow or blood na lumalabas. Estimated amount na po yun. At saka guys, kapag ka po kayo ay kumain, no, yung mga magdagdadalaga ha, pagka kayo ay kumain ng mga maaasim, ito po ay pumupunta sa tiyan. At eventually ito ay ilalabas ninyo. Okay? Kaya ito po ay malabo at malayo na may kinalaman sa inyong pagreregla. Okay. Punta tayo sa ika-4 na misconception kapag kayo ay nagkakaregla. Ito ang pinakamalupit sa lahat. Pinakamalupit talaga. Na ang regla daw or yung regla na pinagreglahan na panloob, okay, yung inyong panty, ang flow, yung blood flow daw po na iyon ay ipunas sa inyong mukha para daw po hindi kayo maging tagyawatin. Hay buhay. Okay, so hygienic wise po, hindi po yan katanggap-tanggap. Delikado po. Hindi po yan nakakatanggal ng mga acne or ng mga tagyawat ninyo sa mukha. At mas delikado po, kung meron kayong tagyawat at ginawa nyo ito, baka po maging cause pa yan ng infection. Kaya wag nyo po yung gagawin. Hindi po ito malinis at delikado po. Kaya wag nang subukan. So alam ko naman na meron pang mga iba na baka hindi ko nasabi, no? Pero nag-highlight ako doon sa 4 na iyon, which is yun yung mga common. Okay? So sana po ay naliwanagan kayo sa ating topic na ito na yung common, most common lang po. Maaaring meron pa po kayong iba na nasa isip ninyo na hindi ko po nabanggit. Pwede nyo pong i-comment down below para po ma-share din natin sa iba. At tingnan po natin kung ang mga ito ay may basehan scientifically or may basehan medically acceptable. Okay? So maraming salamat po guys. Bye! Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung kayo po ay nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag niyo pong kalimutan na i-like at mag-subscribe kayo sa channel na ito kung hindi pa po kayo nakasubscribe. At i-share nyo na rin po para makatulong tayo sa iba pang nangangailangan ng impormasyon. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye mga ka-nurse!